Ang pagkapanganak na muli ay yung pagkabautismo. Tama? Tama po. Ang pagkapanganak na muli ay ang pagkabautismo na doon mo naman tinanggap yung tinig nung araw na yun ang umpisa ng iyong bagong taon. Tama? Tama po. Kaya pala magkakasinonimo no? Bagong taon, pagkapanganak na muli sa magitan ng bautismo, umpisa ng pagbabagong buhay. Magkakasinonimo yan, Sis Luce. Opo. Naintindihan mo? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin. Ngayon, ang ating tanong, Sis Luce? Ang tanong natin, ano ang diwang ibig ituro ng bagong taong nagpapasimula sa pagkarinig ng tinig ng araw na si Kristo? Ayan. Ano ibig iturong diwa ng bagong taon? Na yung bagong taon na yun, nag-uumpisa yun pag narinig mo yung tinig nung Kristong araw na itinangi ng Diyos. Ano ba ang diwa nun? Basahin natin ang 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Mag-umpisa na maging kay Kristo ka bago kang nilalang. At yung dating bagay lumipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Pwede, ang diwa pala ng bagong taon, umpisa ng bagong taon sa buhay mo, yung kaaya-ayang taon ng Panginoon. Pagka kay Kristo ka na, bago na ang lahat ng bagay. Ang mga dating bagay, nagsilipas na. Tanong mo nga sa mga kapatid kung lumipas na sa kanila yung Pasko at bagong taon ng Katoliko. Ano po mga kapatid, lumipas na po ba sa atin yung Pasko ng Katoliko at bagong taon ng Katoliko? Taas nga po ang kamay ng mga lumipas na sa kanila. Ayan, baba ang kamay. Yun namang mga hindi pa lumilipas. Palang nagtaas. Ayan po, Brad Eli. Lumipas na po sa kanila. Sana nga, basahin natin ang 2 Korinto 5:7. Unang Korinto ba o 2 Korinto? 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Ayan. Alin yung ating Paskwa, Sis Luz? Si Kristo po yun eh. Ihain na, tama? Tama po. Ito ngayon ang obligasyon mo. Ulitin mo. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang... Ngayon, aalisin mo na yung lumang libadura. Ano ba kahulugan ng libadura sa Biblia, Sis Luz? Naaalisin mo na yung lumang libadura. Kung ikaw ay nagbago na kay Kristo ka na, aalisin mo na yung lumang libadura. Basahin natin ang Mateo 16:6. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Ano't hindi ninyo napag-uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo'y tungkol sa tinapay? Datapwat kayo'y mag-ingat sa lebadura ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Nang magkagayoy kanilang natalastas, na sa kanila'y hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Ulit mo yung 16:12. Nang magkagayoy kanilang natalastas, na sa kanila'y hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduceo.
Ang kahulugan ng lebadura sa Biblia. Aral po pala ang kahulugan ng lebadura. Ayon. Balikan mo ngayon ng 5:7 ng unang Korinto. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo. Saksi ka ni Jehova. Alisin mo na yung lumang lebadura sa'yo. Kung natutunan mo saksi ni Jehova, alisin mo yon. Tuloy mo nga, Sis Luz. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo. Aalisin, Sis Luz. Aalisin po yung lumang lebadura or yung lumang aral. Kung sila dating saksi ni Jehova, yung mga aral ng saksi ni Jehova, tanggalin na yon. Alisin mo na yon kasi lumang lebadura yon. Kung ikaw dating sabadista, alisin mo na yung mga aral ng sabadista sa'yo dahil lumang lebadura yon. Kung ikaw dating iglesia ni Manalo, alisin mo na yung mga aral ng iglesia ni Manalo sa'yo dahil lumang lebadura yon. Kung dati kang Katoliko, alisin mo na yung mga aral ng Katoliko sa'yo dahil lumang lebadura yon. Yun po ang ipinaalis. Gagawin mo, pagkatapos mong alisin, ang susundin na po natin ngayon, edi yun na pong sinasabi nung kordero ng ating Paskwa. Yung aral na tinanggap natin ngayon, yun na ang ating susundin. Dahil, ang aral na ni Kristo. opo, Hindi na yung libadura ni Manalo. Hindi na yung libadura ng Papa sa Roma. Hindi na yung libadura ni Ellen G. White. Hindi na yung libadura ni Joseph Smith. Hindi na yung libadura ng kung sino-sino mga nagsasabing sila raw sa Diyos. Ang dapat nating kunin ngayon ay ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Opo. 8 ng unang Korinto. Kaya nga, ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Ayun, katotohanan na. Tinapay na walang libadura ng pagtatapat ng katotohanan. Ayan, yun na ngayon ang dapat makasakop sa atin, Sis Lou. Opo. Basahin mo ang 4:20 ng Efeso. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanang na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ang pagbabago na ng kaisipan, pagtanggap na nung aral ni Kristo, at magbabago na ng pagkatao ayon sa Diyos, nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya yung katotohanan ng Ebanghelyo, yun ang ipapalit natin sa kasinungalingan ng mga lebadura ng tao. Halimbawa, sabi nung kasinungalingan nila, pagkakapatid, mahalin. Pagkakaaway, lipulin. Yun ang kasinungalingan nila. Ano ipapalit mo ron? Sabi ni Kristo, ibigin ninyo ang kapatiran. Gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. Pero, sabi niya, kadugtong, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kung ang natutunan mo sa iglesia ni Manalo, ibigin ang iglesia nila, tapos sa yung kaaway mo, ipatayin mo, sa iglesyang totoo, iibigin mo pati kaaway mo.
Yun ang kapalit. Walang libadura na yon. Wala nang daya yon. Kasi yung libadura parang dayaan. Naintindihan nyo? Opo. Hindi purong tinapay na walang hangin. Yung libadura, naglalagay na kung ano-anong hangin. Because it is a product of fermentation. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli, yun pala, yung libadura nga, parang daya po. Daya. Nagkakaroon ng hangin, nagpe-ferment. Hindi talagang yung puro na solid. Masarap yung tinapay na may libadura, Sis Luz. Opo, masarap po. Lalo na pagkalambot-lambot at kung ano-ano mga pinaglalagay. Tapos maraming baking powder, pinrasis ng pinrasis. Ang sarap sa panlasa, pero masama sa katawan. Opo. Kaya tayo, tinapay na walang libadura, ibig sabihin, katotohanang walang banto, Walang banto. walang daya, walang tricky, walang kung ano-anong mga katusuhan ng tao. Naintindihan mo? Opo, puro talaga, Brad Eli. Purong-puro po. Walang daya, walang halo, walang banto, walang libadura. Kumbaga, yun nga, solid mong makukuha kung ano talaga, solid. Hindi kagaya ng may libadura, may hangin, may dagdag na kung ano-ano para pangdaya. Hindi solid yung makukuha mo. Konti lang, kung meron man siya nung totoong nandun, yung real thing, konti lang yun. Dahil marami siyang dagdag, maraming banto. Samantalang yung tinapay... Ang katotohanan, iba sa katotohanang may camouflage. Ang tunay na katotohanan, katotohanan sa atin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, tama? Tama po. Pero ang mas katotohanan, Ano po ang mas katotohanan? na ang Diyos ang naglilingkod sa atin. Ganun po. Ng teksto natin sa pasalamat ng katawan mo. Po. Ang ating mas prepared, yung katotohanan. Katotohanan ba na tayo ay nagbabanal? Katotohanan po. Isang katotohanang sangkap noon, na kabila ng ating pagpapakabanal, walang taong matuwid na hindi nagkakasala. Tama? Tama po. So, hindi tayo plastic. Umaamin tayo, nagkakasala tayo. Opo. At kung alam mo na yung tayo yung kakasala, posibilidad yung magkasala ang tao, hindi ba totoo na dapat ang kasunod nun nakatotohanan namang sabi ng Diyos magpatawaran kayo sa isa't isa. Tama? Tama po. Kung sumusunod ka sa katotohanan, kung magkasala ang kapatid mo, papatawarin mo. Tama po. Yun. Yung katotohanan walang banto at walang plastikan, yun ang dapat nating matutuhan. Na kung katotohanan yung sinabing magayak ng mahinhing damit, walang daya yung nagagawin mo. Hindi yung hahabaan mo nga, titiputan mo naman, o kaya hahatian mo naman ng mahabang lagpas sa tuhod, may hati, parang may daya yung iba, no? Kunyari, sumusunod sa aral, pero may daya. Nagpapahaba ng buhok, pero nagtitiling-putol yung dulo dahil may split end. Diba? Opo. Parang humahanap tayo ng paraan ng daya, yung lusot is low. Dapat walang libadura tayo. Ang katotohanan, walang libadura. Gawin nating buong buo. Huwag tayong magsinungaling sa ating sarili. Tanggapin natin yung aral ni Kristo na as is. Na tayong lahat ay dapat sumunod. Kung dapat mahinhin damit, sumunod tayo lahat na walang daya. Tama ba yun? Tama po. Sa tayong magpatawaran, dapat magpatawarang walang daya. Tama ba yun? Tama po.
Dapat tayo mag-abuloy na mula sa puso, dapat mag-abuloy kang wala rin daya. Huwag mong dadayain yung sarili mo. Na pagka malalaman yung abuloy mo, malaki. Pero pag hindi malalaman, puripot. Ganon. May daya dun eh. Tama? Tama po. Okay, naiintindihan mo yung sinasabi ko, sister. Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin na yun nga, ang katotohanan na sinusunod natin, yung katotohanan, talagang katotohanan. Katotohanan walang banto, walang daya. Kagaya nga po. Ang lebadura. Opo, walang lebadura. At ang lebadura, yun yung andun yung daya eh. Opo. Kaya sa iglesia, aral ni Apostol Pablo ang itinuro na alisin nyo yung lebadura, sabi niya. Alisin nyo. Bakit? Di nyo pa nalalaman ang kaunting lebadura, nagpapakumbo ng malaking limpak, sabi niya. Opo. Sinabi niya sa mga taga-Korinto nang hindi nila inaalis yung nasa gitna nila ng mga kasamaan. Alisin nyo sa inyo masasamang tao. Ang masamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. Alisin ninyo ang mga libadura. Yung makakasama, pinaalis yun eh. Opo. Kaya sa ating natutunang halimbawa, natuto tayo ng bagong taon ng Biblia, obligasyon nating sumunod sa diwa ng bagong taon. At ang pagbabagong taon sa Biblia ay ang pagkakilala sa aral ni Kristo, yung pagsunod, pagbabagong buhay, pag-aalis ng mga masasamang libadurang na dating nasa atin. Kasama na yung mga aral na mali na ating natutunan, mga ugaling mali sa labas ng iglesia. Sana yun ang ating laging maisip, mga kapatid. Kung talagang naniniwala tayo, Kristiyano tayo, natuto tayo ng bagong taon, talaga tayong Kristiyano, hindi yung bagong taon Katoliko, hindi yung Chinese New Year, kundi yung bagong taon na ang diwa sa Biblia ay pagbabagong buhay. Mula na mag-umpisa sa iyo, yung aral na ang tinig ng araw na yun, na si Kristo, ay magkaroon ng puwang sa puso mo. Mag-umpisa na sa pagbabagong buhay. Yun ang sinasabi sa Biblia sa Los, na diwa ng bagong taon. Bagong taon, bagong buhay, bagong nilalang, bagong panganak, ipinanganak na muli, mula sa mga patay na buhay na mag-uli. Kaya ang bagong taon para sa mga nabuhay na mag-uli na sa mga patay. Ayan. Akala kasi na ba, ang pagkabuhay na mag-uli lang ay yung sa huling araw. Hindi. Bago pa dumating yung pagkabuhay na mag-uli sa huling araw, binubuhay ng mag-uli ng Panginoong Jesucristo ang mga tao mula sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, pag nandun ka, consider kang patay eh, sister. Opo. So, hindi ka po pwedeng kilalanin lingkod ng Diyos kung patay ka. Kaya kailangan bumangon ka mula sa mga patay. Mula sa kasalanan, mag-umpisa ka ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. Yan po ang ating paksa na napag-aralan ngayon, mga kapatid. Sana sa panibagong taon ito, sama tayong dumalangin sa Diyos. Noong nakaraang taon ay nagtulong-tulong tayo, mga kapatid, nagmawa, nagmalasakit, nagtrabaho, at nagbalik loob sa Diyos ang mahigit sa 19,000 kaluluwa.